Mga kaibigan, ngayong araw po ng Miyerkules, February 4, 2026, nakapasok na po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Basyang at patuloy po itong minomonitor. Meron po tayong mga latest update na lalakas po ito into tropical storm category na bagyo. Ngayong araw din po, aalamin natin ang mga lugar na apektado na ng wind signal number 1 at yung mga lugar na apektado ng heavy rainfall warning dahil sa Bagyong Basyang. Bago tayo magpatuloy, please don't forget po muna to like and subscribe. Maraming salamat po. So, kamusta? Magandang umaga po muli. Ito, mayroon tayong update. Tuloy-tuloy po tayo ngayon. Sa pinaka-latest po na update natin, ang Bagyong Basyang po ay huli pong namataan na may layo pong 895 kilometers east of northeastern Mindanao. Sa ngayon po ay nasa tropical depression category pa rin ang Bagyong Basyang. Tinataglay nito ang 55 kilometers per hour na lakas ng hangin at may pagbugso pong umaabot sa 70 kilometers per hour. May pagkilos naman po ito pa west-southwestward sa bilis po na 20 kilometers per hour. So ngayon, tignan natin mabuti yung pinakakalagayan ng ating panahon at yung pinakadireksyon po ng Bagyong Basyang. So ngayon po kung makikita ho ninyo, meron tayong mapa dito, live na mapa ito. Kung makikita nyo po sa ating pinakamapa, ang Bagyong Basyang ay mas lumalapit pa dito po sa area ng Eastern Visayas at ilang bahagi po ng silangan ng Mindanao. Bagamat ito nasa loob na ng ating Philippine Area of Responsibility, nagiging consistent pa rin ito sa pagiging tropical depression. Kitang-kita nyo naman, may sirkulasyon na ng hangin at yung development po ng Bagyong Basyang, medyo mabagal ho ito. At take note, hindi ito lalakas sa typhoon o super typhoon category. Ngayon po, nakataas po ang wind signal number 1 sa ilang bahagi po ng Mindanao. Ang Mindanao kasi yung unang madadaanan nito, yung area ng Mindanao pero susunod po yan Eastern Visayas, kaya nakakaranas na ng direktang epekto ang bahagi ng Mindanao. Apektado ng signal number 1 ang southern portion po ng Surigao del Sur. Yang lugar ho na yan sa ngayon ay pinag-iingat sa banta po ng wind signal number 1 na meron pong warning lead time na 36 hours. Ibig sabihin, sa loob pa po ng 36 hours mararamdaman ang signal number 1 dyan po sa parte ng Surigao del Sur. Meron naman itong bilis ng hangin na aabot sa 39 to 61 kilometers per hour. Kung makikita ho ninyo, lumalakas din ang sirkulasyon ng hangin ng Bagyong Basyang. Alamin natin ngayon ang mga lugar na susunod na dadaanan po ng Bagyong Basyang para din mapaghandaan nating mga kababayan. Mamayang alas 2 ho ng hapon, ang Bagyong Basyang ay lalapit ng 625 kilometers east of Hinatuan, Surigao del Sur. At lalakas po ito sa tropical storm category. Pagdating naman po bukas po ng madaling araw, bali ito po ay Thursday, ito po ay merong lokasyon naman na 415 kilometers east of Hinatuan, Surigao del Sur pa rin. Dahil hindi mabagal po yung pagkilos niya, ay hindi to agad-agad umaalis sa isang lugar. Pa-west, southwestward po ang kilos niyan sa bilis na 20 kilometers per hour. So meron tayong nakikitang senaryo dito which is ang landfall senaryo po ng Bagyong Basyang. Tanong na ating mga kababayan, kailan pa magla-landfall sa kalupaan ang Bagyong Basyang? Kung makikita nyo po, medyo malayo pa naman sa ating Philippine landmass, itong pinakamata or pinakasentro ng Bagyong Basyang. So ina-expect na ang Bagyong Basyang ay magla-landfall bilang isang tropical storm category na bagyo. Pag sinabi nating tropical storm, yun ho ay nasa level 2 na category ng bagyo na kayang magbigay ng wind signal number 2 sa mga direktang lugar po na kanyang maapektuhan. Ito ay magla-landfall sa February 6, Friday ho ito, alas 2 ng madaling araw. So ang sinasabi natin dito, sa ang area naman, may chance na mag-landfall po ang Bagyong Basyang kasi pwede pa yan magbago. So tulad na ang sinabi, ito po ay Friday, February 6, So ito ay magla-landfall sa vicinity po ng Surigao del Sur or vicinity of Lianga, Surigao del Sur. Ito ho yan banda. So mag-ingat po yung mga lugar na yan at yung mga trap, maapektuhan ng trap or extension po ng hangin ng Bagyong Basyang. Alamin natin ngayon ang tinatawag na heavy rainfall warning dahil malaking parte po ng Visayas,
Mindanao ay nakakaranas ng heavy rainfall warning dahil sa tropical cyclone Basyang. So ngayong araw po, no, lalo na mamayang hapon, 50 to 100 millimeters sa dami ng pag-ulan ang aasahan sa may Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Davao de Oro, at Davao Oriental. Bukas naman ho ng hapon, eto tumaas, 100 to 200 millimeters sa dami ng pag-ulan ang aasahan sa may Dinagat Islands, Surigao del Norte, at Surigao del Sur. Yan, nakikita nyo mabuti. At meron naman 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan sa may Northern Samar, Eastern Samar. Kasama po dyan ang Leyte, Southern Leyte, Cebu, Bohol, Negros Oriental, Negros Occidental, Siquijor, Lanao del Norte, Misamis Occidental, Zamboanga del Norte, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Camiguin, Misamis Oriental, Bukidnon, Davao de Oro, Davao del Norte, Davao Oriental. Yung mga lugar po na yan ay makakaranas ng 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan. At pagdating naman po ng Friday ng hapon, February 6, 100 to 200 mm sa dami ng pag-ulan ang ating aasahan sa may Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, at Agusan del Norte. 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan naman sa may Northern Samar, Friday po ito ng hapon, Northern Samar, kasamang sa Samar, Leyte, Cebu, Bohol, Negros Oriental, Negros Occidental, Siquijor, Agusan del Sur, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Zamboanga del Norte, Camiguin, at sa may Bukidnon. Take note na yung mga lugar ho na yan ay mataas ang chance na itaas ang wind signal number 1 hanggang sa wind signal number 2. So maging alerto at maging handa bagamat hindi pa naman direct na nakakaapekto na mas malawak ang Bagyong Basyang, lalo na dito sa Eastern Visayas at malaking parte ng Luzon, pero maging alerto dahil yan ang mga susunod na lugar na posibleng maapektuhan po ng trap o extension ng hangin ng Bagyong Basyang. Yan muna ang update natin sa ngayon. Maraming salamat. Magandang araw po ng Miyerkules sa inyong lahat.